ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo nawa ay sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ng mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father Peng. Ating ginagunita ang kabistahan ni Papa San Clemente. Siyang naging malapit sa mga apostoles, lalo na kay San Pablo, at kanya namang sinakripisyo ang lahat pati na ang kanyang buhay sa pagtatanggol sa pananampalataya at sa pagkakalat ng mabuting balita. Nawa ang kanyang buhay ay magsilbing larawan ng ating din nawang katapatan na ating pagmamahal sa mga aral ng Panginoon. Upang maging kalugod-lugod ating paghahain, kaysan pa pagsisihan po natin ating mga kasalanan, pamigit tayo ng awa, patawad sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan ng kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal. Pagkalaboy kagalak namin ang pagunita taon-taon kay Papa San Clementeng Pari at Martir ng anak mo, yamang kayang pinandindigan ang paghahaginanap niya sa iyo at kanyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit, na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono.
at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na iyon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Siyang papayagang pumasok sa templo. Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayaman na naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, at ang dukhang balong yon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng hindi nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit binigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Inihulog ng dukhang-dukhang balo. Ayun, dukhang-dukha, napakahirap. Kasi nung panahon pong iyon, ang mga byuda o mga balo ay isa sa mga tinuturing na mga yagit ng lipunan. Sapagkat pagkamatay ng kanilang mister ay wala na. Sapagkat ang mga lalaki nung panahon iyon ang talagang nagtatrabaho. Sila ang kinikilala sa lipunan. Ang mga babae ay mga behind the scene lang. Sila yung nasa likod ng lalaki. Sila yung pambahay. Hindi kamukha ngayon na ang mga babae ay naghahanap buhay na rin. At kung minsan,
Mas malaki pa ang kita ng mga misis kaysa sa mga mister. Nangyayari yan, ano po. Kaya kung minsan nagkakaroon ng insecurity si mister, no? Kaya nung panahon ngayon, pagka ikaw ay nabalo, nabiyuda, ay talagang tinuturing kang walang-wala. Dukhang-dukha. Pero ito ang ginamit ng Panginoong Hesus na pagpapakita kung gaano katapat itong balong ito sa kanyang pananalig sa Diyos. Sapagat bahagi ng kanilang pananalig ang pag-aalay sa bahay ng Diyos, sa templo. Noong panahon yun, isa lang naman ang templo. Ito yung pinakasentro ng kanilang buhay pananampalataya. Kumbaga ngayon, ito yung kanilang pinaka-basilika o pinaka-katedral, pinaka-simbahan. At sa kanilang kaugalian, ikaw ay bahagi na yung pananalangin, ang pag-aalay. Kaya kahit na dukhang-dukha o napakahirap ng balo, ay sinika pa rin niyang makapag-alay. Kaya nga pinuri ito ng Panginoon at sinabi niya yung balong iyon ang nag-alay ng pinaka sa lahat. Sapagkat yung iba yung nag-alay lamang nung hindi na naman nila talaga kailangan. Kumbaga yung nag-alay sila sa sobra o sa labis lang. Kahit na sabihin natin mag-alay sila ng marami, hindi sila maaano. Pero yung dukhang balong yon, inihalay niya ang buo niyang kabubuhay. 2 kusing, 2 pera. Ang aral natin mapapulad dito, mga minamahal na mga kapatid, ay sa bawat yugto ng ating buhay, para tayong natutulad doon sa balo, doon sa babae na yon na dukhang-dukha. Hindi lang sa pamagitan ng kahirapang material, kundi espiritual. Marami tayong kahirapan na nararanasan sa ating buhay. Akala ba niyo yung tayo lang, halimbawa, kung ikaw ay hindi sumusweldo, ano? Pero baging yung mga mayayaman, meron din silang mga tinatawag na paghihirap na espiritual, sapagkat hindi nila nakikita ang kahalagahan ng pananalig, ang kahalagahan ng pag-aalay. Kaya sila rin ay nagiging dukhang-dukha sa mata ng Diyos. At kung minsan, meron din namang nag-aalay na masama ang loob, na parang bang pilitan. Kaya kung tayo raw po'y mag-aalay, na tayo napipilitan, huwag na lang tayo mag-alay. Hindi po ito pilitan. Dapat ito ay bukal sa ating puso, sa buong nating pagkatao, para yung wagas nating pananalig, yung wagas nating pagmamahal sa Diyos na bahagi ng ating buhay. Harinawa sa bawat pananalangin natin, at lalo na rito sa banal na misa, na kung saan ang pag-aalay ay napakahalagang bahagi ng bawat misa. Sapagkat dito ang alay natin kumakatawan sa ating buhay. Kung paanong inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay doon sa Kalbaryo, tayo rin sa bawat pag-aalay natin sa misa, pinatutungkol natin ang ating pag-aalay, alay natin sa ating Panginoon. Amen. Mga giliw na kapatid, puno ng pananalig, pagmamahal sa Diyos na
makapangyarihan sa lahat. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay din tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos, nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Sa bawat panalangin, atin pong itugon ng malakas, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaarawan ni Rolando Talon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo po ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming kapwa at mga kaibigan at matuklasan nawa namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling po namin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo po kami upang sa aming mga alay na inihahain ngayon, namin ginugunita si Papa San Clemente, ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawa namin. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Kawanay kapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ay ang aming kagalakan sa Papa San Clemente Parangalan. Siya'y kapanalig namin na may paninindigan na ikaw'y pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mo kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaysa nawa ang kalatoba na pinagbubunyi namin na iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal ka ang bukal ng tanang kamanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu ay banal ang mga kalaw na ito, o para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Hinati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Kaya handog para sa inyo. Hindi naman nakatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang hinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis sa aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na dinadalangin sa misang ito. Gawin kayo marapat at pumasok sa buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina namin lahat. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga banal, kasama ni Papa San Clemente at ni San Pedro Apostol, naming patron, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama, at kayo maging handa sa maluwalhating pagbabalik na Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalaw ko ang aking kapayapaan. Pag-usan sa alang-alang ng aming mga kasalanan, kaya ang pananalig na iyong simbahan na bubuhay ka ng hari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin. Narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng panaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen ng Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo San kami. Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama namin yung pagmahalang banal na pakinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Papa San Clemente, kami mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pag-idapating mamuhay ng maluwalhati. Kaisa niya sa piling mo at sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya na makapangyarihan mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Tapos na po ang misa. Umayo tayo sa pag-ibig, pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.